everyone, this is Tats Pusong Palaban. Ikaw ba ay isang OFW? Or ikaw ba ay nagta-travel, pupunta at palabas at papasok ng bansang Pilipinas? So, para sa iyo ang video na to. Samahan mo akong panoorin ang bagong update ng Bureau of Customs para sa mga pwede at hindi pwedeng ilagay sa ating mga check-in luggage bag at sa ating hand carry bag. So, ayun guys, samahan niyo akong panoorin ang video na to at sana ay paki-subscribe na rin ang aking channel, Tats Pusong Palaban, ng Isyusera ng Bayan. Tara, panoorin natin. Meron po suspicion sa bagahe. So po, minamarkahan yung bag. So kaya pa minsan magtataka tayo na paglabas ng bagahe, merong joke na may nakamark X. Yung halimbawa kapag any suspicious na item na makikita, Ganun pala yan mamarkahan po ng X Ganun pala pag ng ating X-ray personnel. So ang ilang po Base lang dito sa nakita nila, lalagyan nila ng marka ng X. Opo. So hindi ka sinisingle out. Dahil wala silang idea kung sino may-ari nito mga baleta na to. Bawal ba dito ang battery? Meron ba ganun? Actually sir, hindi pwedeng naka-check-in ang mga material, electronics, kasi po, that is not just for customs Bawal purposes. pala yung mga bagay. Safety po na lahat ng pasahero at aeroplano kasi this might Bilang pala sa siguro ba gadget. contract or anuman sa heat or temperature changes na cargo hold ng aircraft. Bilang isang OFW kabayan, lalo na kung ikaw ay pauwi sa Pilipinas, dapat niyo po ito malaman para inyo pong maiwasan na malagay sa isang sitwasyon na mabuksan ang inyong bagahe pagdating sa Pilipinas. Napakahalaga po na updated kayo sa impormasyon na katulad nito, lalo't na kung ikaw ay pauwi sa Pinas. Kasi hindi po lingid sa ating mga kaalaman na napakarami sa mga OFWs ang nagreklamo sa airport na binuksan di umano ang kanilang bagahe. Bagamat walang ni isa sa mga gamit nila ang nawala, pero ang tanong nila, bakit may nakamarkang X sa kanilang bagahe na binuksan? Ito pala ang totoong rason sa likod ng naturang X na minarka ng mga taga-custom sa bagahe ng isang pasahero. Tatalakayin din sa video ito ang iba pang mahahalagang impormasyon patungkol sa mga bagay na bawal nyo ilagay sa bagahe. Kaya mas mainam po mga kababayan, iwasan na lang po natin maglagay ng mga ipinagbabawal. Gaya nitong sinasabi ng Bureau of Customs na mga baterya na bawal sa ating mga bagahe. Pwede lang itong dalhin sa carry-on bag. Ayon po kasi sa Bureau of Customs, meron di umanong bagong pulisiya na pinapatupad para sa mga international flight. Na ang lahat daw ng mga electronics ay pinapabukod at pwede lang itong dalhin sa hand carry. Tulad nitong extension cord at power strip na kamakailan lang ay inihayag ng Office of Transportation Security noong Webes na pwede nang dalhin sa hand carry. At saka ngayon po in our international airports, di ba pinapasegregate na po, ang lahat ng electronics, kailangan mo ilabas yung kasi para nga po for the batteries and kung ano yung mga sources of power ng mga devices, nakikita. Bagahe nito, working malaki. Yan po, no? So pag ganyan, we will have to see if that is an expensive bottle of liquor or Tulad nito mga kababayan, pati pala bote, susuriin pa pala nila ito ng mabuti kung mamahalin ba ito na klaseng alak o anumang klaseng bote yan dala ninyo. Kaya isa rin siguro ito sa mga posibleng dahilan kung bakit binubuksan nila yung mga bagahe at nilalagyan ng X sa kadahilanan na ayon sa Bureau of Customs ay ito ay nabibilang sa mga bagaheng kahina-hinala. ano po ba ang ating talaga kailangan i-check, no? Para hindi naman masyado magulo na lahat na lang na ay pinaplag natin na institutions. Nakikita po natin dito sa machine, iba po ang kulay na lumalabas sa mga precious metals. Kasi meron po talaga na papasok na alahas at hindi nagbabayad ng risk. Malaki po ang tax linkage kapag napabayaan ng customs and also that's why sinagatayan natin. Kaya mas mainam po na dumaan tayo sa tamang proseso mga kababayan, lalo na pagdating dito sa mga ginto na pinaghihirapan natin, para di po tayo mapagkamalan na nagpupuslit. Kaya wag niyo pong kalimutan, kung maramihan na ang dala niyong mga ginto, dapat nakadeklara talaga ang mga ito at dapat may mga resibo. Pwede niyo rin ideklara lahat ng mga personal na mga bagay na iuuwi niyo sa Pilipinas. Wala naman mawawala sa inyo, hindi naman kayo sisingilin, basta kayo ay isang OFW. Siguraduhin niyo lamang po na ang kategorya na pipiliin niyo sa form ng Bureau of Customs ay OFW para mabil niyo po ang pribilehiyo na tax-free. Hindi po kayo magbabayad ng tax basta hindi lalagpas sa 150,000
pesos yung mga gamit na dala nyo galing abroad. Bukod dito sa mga personal use na dala ninyo, maaari pa rin po kayong makapag-uwi ng isang appliances basta hindi lalagpas ng 150,000 pesos. At paalala na rin po mga kababayan, huwag na huwag po kayong maglagay ng mga ginto o pera sa bagahe dahil marami na po sa mga OFWs ang ninakawan ng mga ginto, pera, mamahaling gamit sa airport sa NAIA. At kung ikaw naman ay nagnanais magdala ng mga halaman, prutas, sibuyas o bawang, pakinggan niyo lamang po ang iba pang impormasyon para malaman niyo kung ano-ano ang mga hakbang na dapat ninyo gawin. Kung tanong niyo kanina na sinabi ko po na regulatory agencies na gumagawa ng rules, mga pagkain, gamot, kailangan po talaga namin i-check na may mga permit ito kasi it might harm the Filipinos kapag pumasok po sa merkado. Kailangan na meron sa necessary permits. Hindi yung pinapasalubong na po ang sibuyas. Talaga, seryoso ba talaga? Bibili ho kayo galing abroad para lang ho Kasi mas mura doon? eh. Galing Yun nga siguro, lang, pag ha? kayo po ay magpapasalubong yan, siguraduhin ninyo may permit. Yan. Kasi pag wala, mayroon kayo liability. Pero sa totoong buhay, pag sa airport pala ho yan, ay kayo ho'y pwedeng kasuhan. Pag nagdala ho kayo ng sibuya, kahit prutas nga eh, dapat pala idinideklara nyo ho yan. Pag hindi nyo ho dineklara, tapos nakita ho, nadala ho ninyo, carry nyo pa yan, tsaka nga yung halaman eh. Kailangan alam ng immigration yan, ng customs sa loob ng paliparan. Bakit? Kasi po baka mamaya, kailangan may phytosanitary permit yan. Para madeklara na yan ay safe na ibiyahe ninyo at dali sa isang bansa. Bakit? Kasi public health issue po yun. Baka mamaya may dala yung sakit. Tama. Pag diba, magkalat ng sakit sa ibang bansa. Ito po, sa aeroplano pa lang, ang flight crew ang nagdi-distribute nito at kailangan nilang i-fill up. Meron din po form ang Bureau of Immigration. Although meron tayong e-travel ngayon, and this is one of the initiatives natin na ma-automate natin ang ating mga business processes sa ating mga ahensya. Pero may mga pasahero po, of course, na medyo hindi masyadong tech savvy. So, we assist them as well in filling this up. Meron po mga passengers din na hindi sila nakapag-fill up or medyo confused sila kung anong ilalagay. Nandiyan po ang ating mga customs examiners. At naglagay po tayo ng mga flight supervisors. Basically, ang gagawin lang po nila is to assist our passengers to check if they have any concerns at roving po sila dun sa second floor, dito sa baba. Every time na medyo mahaba ang pila, tinatanong po kung ano ang kanilang concern para po pagdating naman dito sa ating lane mismo, ready na po lahat. Nakapag-fill up na po sila ng kanilang declaration form as well as kung online naman nila po ginawa, they would have already been able to generate the QR code at may mga scanners po tayo at doon na po lalabas lahat ng detalye. I-include namin ito sa orientation nila pag yung samang bansa.